Kabayan, kumusta? Ano balita sa inyo? Sa mga job seekers naghanap ng mga trabaho o sa kada, sana po ito ating video ay mapanood ninyo buo upang kayo nga ay magkaroon ng mga ideya kung paano ba mag-apply. At ito po ay 15 katrabaho kaya kailangan at ito po ay walang placement fee. So yun na guys, again, itong ating pag-usapan ngayon, itong ang trabaho opportunity dito nga sa Canada, no? And again, kayo nakakabalita na maraming pinapauwi ng iba-ibang country dahil nga sa medyo naghigpit si Canada, no? But again, sinasabi sa inyo na imposibleng hindi mag-hire sila ng mga foreign workers dahil ito po ay importante dahil yung iba na mga business establishment ay talagang kailangan nila ng tao, no? Lalo na sa mga trabahong ganito dahil ito po ay mga skilled worker, no? So, but again, sasabi ko po sa inyo na mag-apply kayo ng ayon sa inyong experience at ayusin ang inyong mga resume kung kayo man ay mag-apply dito. Dahil ang mga employer or ang mga agency ay talaga sila yung nagbabasa. Inaayos nila, titingnan nila kung kayo ba ay qualify sa mga trabaho na to. At again, itong ang trabaho na to ay matagal na itong pinopost, subalit nire-repost nila ulit dahil nga sa nagkaroon ng hirap sa paghanap ng mga trabahador dito. And again, ito nga 2026, ayusin nyo yung inyong mga qualification, importante na kayo ay magkuha na ng kahit man lang CLB 4, no? Or ano man ang inyong mga IELTS na mga score, importante na mayroon kayo dahil at least kayo ay mga handa na sa pag-apply ng mga trabaho dito. Dahil importante po yan na ang inyong mga qualification, no? Mag-apply kayo ng may mga qualification na kayo upang pag-process ay mas madali kumpara doon sa meron ka lang work experience, length of service mo, pero wala kang IELTS or sa CLB, no? Importante po yan na meron kayong kahit CELPIP, importante po yan na magkaroon kayo ng test dahil ito po ay sa mga requirements na. Subalit huwag kayo matakot dahil madali lang naman tong ma-learn ninyo kung paano siya makukuha tong exam dahil marami namang mga review center or meron namang mga online na ino-offer. Subukan nyo magsaliksik, mag-research upang ito'y para sa inyo, hindi po ito para sa akin dahil ako ay nandito na sa Canada. Subalit itong aking mga pinagsasabi dito ay sana'y makatulong sa inyo. Yung ating mga kaubayan dyan sa Middle East na nagbalak mag-cross country sa Canada, sana po ay mag-apply kayo dyan sa online. Marami dyan sa Indeed, sa Saskatchewan Jobs. Tingnan nyo lang yung mga job hiring dito sa Canada. Subukan nyo. Subalit, huwag kayong basta-basta mabigay ng pera dahil ang Canada po ay walang placement fee. No? Ito po yung napakagandang opportunity sa mga nagdais nagbalak pumunta dito. So, but again, sasabi sa inyo na ang importante ay mag-apply kayo ng IELTS experience. Magbasa-basa kayo ng mga ads. Ano ba mga requirements? Ito ba ay ayusin ang inyong mga resume, no? Dahil importante na magkaroon kayo ng match kung kayo man ay mag-apply bilang isang kung ano man trabaho hinahanap nyo, no? For example, sa mga caregiver or housekeeping, importante na mayroon kayong sapat na experience. Basahin ninyo yung ads and then sa tingin ninyo, kayo ay meron, kopyahin nyo, ilagay sa resume nyo, and then apply na, no? Kasi importante na magkaroon kayo ng match doon nga sa mga nag-hiring or mga employer or yung mga agency upang kayo nga ay makuha at magkaroon kayo ng opportunity na ma-interview man lang, di ba? Tapos makarating kayo dito, then apply kayo para PR agad, para at least tuloy-tuloy. Dahil ang Canada nga, sinasabi ko sa inyo na halos araw-araw or buwan-buwan nagbabago ng regulation, no? So talagang sabi ko sa inyo na makipag-anticipate kayo lagi sa ano mga meron. So, kung ano meron ngayon, applyan nyo. And then, sa next time, magbabago naman yan. Yun na naman, di ba? Kagaya sa international student, yung international student, open lang. Ngayon, medyo mahigpit na. Yung parents and grandparents ngayon, noon, in-open lang. Pero ngayon, medyo in-restrictuhan na. So, maraming mga restriction. Kaya nga sinasabi sa inyo na importante kayo magbasa. Okay? So, batayin guys, itong ating pag-usapan ngayon ay napakagandang opportunity dahil 15 katrabahador ang kinakailangan. Ito po ay walang placement fee na trabaho at ito po ay legit agency sa Pilipinas. Sana po ay makwa-qualify kayo dito.
And again, ito pong website nila na pupuntahan natin. Tingnan natin sa workabroad.ph dahil ito po yung nakapost doon. At sana po ay tingnan natin, no? At least magkaroon lang kayo ng mga idea kung ano ba itong hiring na to. Tara, tingnan natin. So yun guys, ito po ang First Dynamic Personal Resources Incorporated. Sila po ay nag-hiring ng auto body worker or auto denter. At kung kayo man ay may mga minimum of 5 years work experience, subukan nyo mag-apply dahil ito po ay napakaganda at ito ay nasa Quebec. Ito po ay babae, lalaki, kahit sino dito pwedeng mag-apply. At kung kayo man ay mga 18 years old and above, subukan nyo. At again, itong trabaho na to ay sinasabi ko nga na pinupost nila to last November pa. Kaya lang siguro walang qualify. Kaya nga sinasabi ko sa inyo na kung mag-apply mo kayo ng trabaho dito, importante na magbasa muna kayo and then sa tingin niyo na kayo man ay qualify, then subukan niyo mag-apply. Okay? So ito yung kanilang job description. Tingnan natin. No? Responsible for minor body repairs, painting, wrapping, and aesthetic finishing to ensure the car is delivered to the customer. Solid experience of these activities, high school diploma and a body, work certificate, and proven ties to the Philippines. So, again, importante din dito na kung kayo man ay may mga certificate, ilagay niyo sa inyong resume para at least talagang napakagandang opportunity ito sa inyo. Kung mga high school diploma, ilagay niyo dyan. Kung mga college graduate kayo, lagay niyo lang dyan, okay? Repair and restore damaged vehicle bodies by assessing accidents, strengthening and reshaping metal panels, placing parts, and preparing surface for painting to bring them to their original condition. So, again, importante po ito. So, kung kayo man ay may mga experience sa mga auto body, mga company yan, ilagay nyo yung mga company na inyong pinagtatrabahuhan. And again, kung meron kayong mga equipment na ginagamit dyan, lagay nyo para at least kung alam nyo mag-welding, kung alam nyo ano-ano pa mga ginagamit nyo, mag-mixing ng mga pintura, ilagay nyo dyan. Kasi importante na kayo ay talagang equip or talagang experiencado kayo kung kayo man ay mag-apply dito. Dahil napakaganda, kahit wala dito sa mga pinagsasabi nila, isulat nyo anong mga ginagawa nyo bilang isang auto denter or mga body worker kayo, ng mga auto body worker. Okay? So again, ang qualification dito ay 5 years work experience. Candidate must be able to at least high school graduate. So importante po yan. So kung meron kayong mga in situ, may mga training kayo sa TESDA, ilagay ninyo sa inyong mga resume na tapos kayo ng mga in situ. Anong in situ yan? So importante yun na magkameron kayo ng mga lahat ng mga qualification na kahit hindi nila sinasabi, ilagay nyo dyan sa inyong resume. Have a good English communication skills and present yourself professionally. So again, ito importante na talagang pag na-interview siguro kayo, baka siguro ay kayo ay talagang pumunta doon. But anyway, again, subukan nyo lang. Try nyo lang kung kayo man ay may mga sapat na qualification, subukan nyo. Additional information, using specification or specialized tools, performing metal works and welding. Yan, di ba? Sabi sa inyo, kung meron kayong mga anong mga ginagamit nyo sa mga metal works, marunong kayo mag-welding, sulat nyo welding. Align frames and chassis and work with painting teams to ensure a quality finish. Okay, importante po yan. So again, napakaganda rin na ano man ang mga ginagamit nyo or kayo man ay, yung mga basic lang na electrical, basic lang na mga welding, mas maganda rin yun na mayroon kayong kaalaman din dyan. So again, ito po ay walang placement fee at ang agency ay nasa Quezon City. Ito pong First Dynamic. No? Ito po yung First Dynamic. Yung kanilang website, puntahan nyo na lang. At again, hanapin nyo sa website ng First Dynamic at pwede kayong magpunta at subukan yung mag-apply doon. So, gano'n po guys, sabi ko sa inyo na kung ano man ang inyong mga experience sa inyong mga ina-applyan, sulat nyo lahat. Anong mga equipment ginagamit nyo, ilagay nyo lahat. Kung meron kayong mga certificate, ilagay nyo dyan lahat. Okay? Kasi importante na wala nang rason na hindi kayo matanggap ni employer. Walang rason na kayo ay matanggihan na hindi ito pwede kasi hindi qualify. So, importante na dito sa pag-apply dahil nga sa kompetisyon ng
ng taas ng competition dito, importante na yung inyong pag-apply talagang napakataas dahil napakalaking bagay na ang inyong mga qualification ay mataas sa mga hinahanap nila dahil nga like for example ito, hindi siya nagsabi na meron silang IELTS or CELPIP. Maganda na rin meron kayo. Okay? Kasi advantage nyo yan and then sa mga nag-a-apply na may alam sa auto body lang, yung nagpipintura lang, ganun lang sila. So medyo mahina. Pero kung may alam kayo sa pag-welding, subukan niyo mag-apply sa TESDA, training kayo sa TESDA ng welding, kung ano-ano pang mga metalworks na ginagawa, importante 'yan. Dahil sabi ko nga sa inyo na dito sa pag-apply sa Canada, importante na kayo ay qualify at talagang napakataas upang kayo nga ay matanggap. Dahil sa dami na nag-apply, hindi naman qualify. So nag-apply lang sila. Huwag kayong magsayang ng oras nyo sa pag-apply. Take your time pag-apply. Then sa tingin niyo na itong trabaho na to ay para sa inyo, subukan niyo mag-apply. Pero sabihin niyo lang na, ay hindi, isend ko lang to para lang malay mo, makuha ko dito. Hindi po mangyayari yan. Hindi po mangyayari. Kung wala kayong mga sapat na kaalaman, experience sa mga ina-apply ninyo, 100% ako dyan, hindi kayo matatanggap. Kaya huwag kayong magsayang ng oras, huwag kayong magsayang ng panahon na kayo mag-apply dito dahil sayang yung inyong mga ina-apply, nag-effort kayo na mag-apply tapos wala pala. So, again, importante sa inyo dyan na magsulat, ayusin ang inyong mga resume. Okay? So, but anyway guys, again, sana po ay makatulong to sa inyo. Gabay man lang sa inyong pag-apply na kung paano at ano ba ang pamaraan ng pag-apply dahil ito po yung napakagandang opportunity sa inyo kung kayo man ay qualify. And again, marami po akong mga videos dito sa aking YouTube channel. At again, sinasabi ko rin sa inyo na kung hindi po kayo nakapag-subscribe, sana po ay makonsider i-like, i-subscribe at huwag niyo kalimutan lagi i-click ang notification bell para update kayo tuwing meron ko in-upload dito nga sa ating channel. At pwede niyo i-share to ating mga video sa inyong mga social media platform. At again, para naman at least marami tayong mga kabayan na magkaroon din ng idea ng pag-apply sa Canada. Dahil talaga sinasabi ko sa inyo na ang Canada, napakaganda dito. Kung kayo man ay mga skilled work, pumasok kayo dito. Dahil baka pwede kayo dito. So, but anyway guys, again, maraming salamat ulit sa inyong panonood. Bye-bye sa aking channel. Ako si Noy Tebs. God bless and have a wonderful day.